Nagsimula ang storya na mula pa noong sinaunang panahon ay may mga kaso na ng hydrophobia sa mga hayop, isang kondisyon na nagpapabaliw sa kanila kapag nakakakita ng tubig, at kapag hindi ito nagamot sa loob ng 48 hours ay hindi na ito magagamot, at sa kasalukuyan ay kilala ito bilang sintomas ng rabies. Isang gabi sa Hawaii, binisita ng veterinaryong si Doug ang chimpanzee na si Ben na mukhang malubha ang sakit. Naghanda si Doug ng injection ngunit pagtalikod niya ay wala na si Ben sa pwesto. Nakarinig siya ng ungol sa loob ng kulungan kaya lumapit siya, at nang subukan niyang ibigay ang teddy bear kay Ben ay bigla siyang hinablat nito sa palso at hinayla papasok bago siya inatake at dahan-daang pinunit ang balat sa mukha ng chimpanzee. Ipinakita sa mga pahayagan na noong sanggol pa si Ben ay bahagi siya ng isang pag-aaral na nagpatunay kung gaano katalino ang mga chimpanzee dahil natuto siyang gumamit ng sign language ng 300 words, ngunit namatay sa cancer ang propesor na nagsimula ng pag-aaral. Lahat ng ito ay nagsimula 36 hours ago nang umuwi sa Hawaii ang college student na si Lucy, at sa eroplano ay nabunggo niya si Drew at aksidenteng nalaglag ang teddy bear niya. Mag-like at mag-subscribe ka para lagi kang updated sa mga new movies natin. Salamat! Nag-sorry si Drew sa pamamagitan ng pagpapatawa gamit ang teddy bear ngunit naging cringy lang ang dating. Pagkatapos ay tinawagan ni Lucy ang kapatid niyang si Aaron na ayaw siyang kausapin, at sinabi ni Lucy sa best friend niyang si Kate na galit pa rin si Aaron dahil matagal siyang nawala sa bahay ngunit sinabi ni Kate na hindi siya dapat makonsensya dahil marami ng pinagdaanan ang pamilya nila. Nagulat si Lucy nang sumakay din sa eroplano si Hannah at inamin ni Kate na inimbitan niya ito para mag-summer kasama nila, habang tinulungan naman ni Brad na kaibigan ni Drew si Hannah sa mga bag para makapagpalitan sila ng numero. Pagdating nila sa Hawaii ay sinundo sila ng kapatid ni Kate na si Nick at dinala sila sa bahay ni Lucy kung saan nadatnan nila ang ama nilang si Adam na bingi at nasa gitna ng business call. Agad niya itong tinapos nang makita si Lucy at niyakap siya at tinanggap ang mga kaibigan niya. Kinausap din niya si Nick tungkol sa girlfriend nito at nalaman niyang hiwalay na sila kaya naisip niyang pagkakataon iyon para kay Lucy na may lihim na paghanga kay Nick ngunit hindi siya umimik. Inamin ni Adam na kailangan niyang umalis para sa trabaho at babalik sa loob ng ilang araw at humingi siya ng tawad ngunit sinabi ni Lucy na sanay na sila. Pagkatapos ay pinuntahan ni Lucy si Aaron na galit pa rin at gumamit ito ng soundboard para sabihing busy siya. Gumamit din si Lucy ng soundboard para humingi ng sorry at sinabi ni Aaron na sobrang nalungkot siya habang wala ang kapatid niya. At nang ilabas ni Lucy ang teddy bear ay may kamay na kumuha nito at doon nalaman ng mga kaibigan niya na si Ben pala ang alaga ng pamilya. Dahil ang propesor na namatay ay ang kanilang ina kaya inalagaan nila si Ben pagkatapos ng pagkamatay nito, niyakap ni Lucy si Ben at ginamit din ito ang soundboard para sabihing na-miss siya, at kahit natakot si Hannah noong una ay napatawa rin siya nang makipagkamay si Ben sa kanya. Sa sumunod na gabi sa primate, hindi makatulog si Hannah kaya naglibot siya sa bahay at nadatnan siya ni Nick na tumitingin sa mga family pictures. Tinanong niya ang tungkol sa nanay ni Lucy at ipinaliwanag ni Nick na namatay ito sa cancer at isa itong linguistics professor na gustong pag-aralin kung paano makakapag-communicate ang tao at chimpanzee. Pagkatapos ay lumapit si Nick para mag-flirt at binigyan siya ng sigarilyo para sa jet lag. Habang si Hannah ay nagpatuloy sa pag-explore hanggang makita niya ang hagdan papunta sa isang magandang pool. At doon biglang lumitaw si Ben sa tabi niya na nakatitig sa tubig habang umuungol at naglalaway na parang nasa trance. Ngunit nang tawagin ni Hannah ang pangalan niya ay tumingin ito at marahang tinapak ang kamay niya bago biglang hinablat ang pulso niya ng malakas kaya napasigaw siya sa sakit habang nagwawala si Ben. At nang may tumunog na kakaibang tunog ay binitawan siya ni Ben dahil ginamit ni Adam ang whistle para pakalmayin ito, saka nagsulat si Adam sa phone para ipaliwanag na nagiging kakaiba si Ben kapag may estranghero. Dinala niya ito sa enclosure at doon niya nakita ang patay na mongoose sa lupa at tinanong si Ben kung nakipag-away na naman ito sa kapitbahay ngunit umiling ito, at nang suriin niya ay napansin niyang may kagat si Ben mula sa mongoose kaya nagpa siya siyang ikulong muna ito. Kinabukasan, ipinakita ni Adam sa mga anak ang bangkay ng mongoose at sinabi niyang ipapatest niya ito just in case at tinawagan niya si Doug para mabigyan ng shot si Ben kaya inutusan niya ang mga babae na panatilihin muna ito sa enclosure at nangakong babawi siya pagbalik niya mula sa business trip. Kaya buong araw ay nag-enjoy ang grupo sa pool ngunit pagsapit ng gabi napansin ni Lucy na nagkakapalitan ng malalanding tingin sina Hannah at Nick kaya dahil sa selos ay hinamon niya si Hannah na tawagan si Brad para mahuli ito ngunit hinamon din siya pabalik. At dahil pati si Nick ay hinamon siya ay tinawagan ni Lucy ang numero at nag-iwan ng voicemail. Maya-maya ay tumunog ang phone at sinagot niya agad habang nagbibitiw ng malanding biro, ngunit ang tumawag pala ay ang nanay ni Nick na matagal nang sinusubukang kontakin siya dahil low battery ang phone nito.
Bigla namang nagsuka si Kate kaya ay nalalayan siya ni Lucy papunta sa kwarto at pinahiga. Nagpasalamat si Kate at hinawakan ng kalahati ng heart necklace nila bilang simbolo ng matibay nilang pagkakaibigan. Samantala sinabi ni Hannah kay Nick na sinusubukan siyang i-impress ni Lucy ngunit iginiit ni Nick na kapatid lang ang tingin niya rito. At nang bumalik si Lucy ay nadatnan niya silang naghahalikan. Habang sa parehong oras ay dumating si Doug para ibigay ang shots kay Ben ayon sa request ni Adam at doon naganap ang unang marahas na pag-atake, at makalipas ang ilang oras ay nagising si Kate at bumaba sa kusina para uminom ng tubig ngunit may narinig siyang ingay at nang lumingon siya ay nakita niya ang teddy bear sa mesa at inisip niyang prank lang ito ng mga kasama niya kaya pinulot niya ito ngunit biglang lumitaw si Ben sa likuran niya. Sa primate, nanlilisik si Ben kay Kate at patuloy na umuungol hanggang maging malakas na sigaw kaya takot na tumakbo si Kate palabas ng kusina at isinara ang pinto. Habang si Ben ay umuungol sa labas ng bintana kaya humingi siya ng tulong at agad bumaba si Lucy. Sinabi ni Kate na may mali kay Ben kaya pumasok sila sa kusina ngunit wala na ito at ang nakita lamang nila ay ang teddy bear na may dugo sa sahig. At nang makarinig sila ng sigawan ay tumakbo sila papunta sa pool kung saan nagwawala si Ben habang pilit siyang pinipigilan ni Nick. Nang tawagin ni Lucy ang pangalan ni Ben ay umatras ito ngunit hindi sumasagot. Naalala ni Nick na may lubid sa pool box kaya dahan-dahan siyang umikot para kunin ito habang inaalis ni Lucy ang atensyon ni Ben. Ngunit aksidente niyang nahulog ang isang laruan na biglang tumugtog ng nakakairitang kanta kaya lalong nag-freak out si Ben at itinapon ni Nick ang laruan sa bangin para tumahimik ito. Gumawa siya ng laso mula sa lubid at itinali ang isang dulo sa haligi bago lumapit kay Ben na muli na namang nagwala. Kinausap ni Lucy si Ben hanggang sa may akap niya ito at may lagay ang laso sa katawan nito ngunit nang marealize ni Ben ang ibig sabihin ng lubid ay muli siyang nagwala at sinubukang atakihin si Nick ngunit napigilan siya ng lubid at naitulak lamang si Nick pabagsak. Dumating si Aaron at sinabi nilang kailangan nilang tawagan si Adam o ang veterinaryo kaya tinawagan ni Kate si Doug. Sinabi ni Hannah na dapat nang patulugin si Ben kaya nagalit si Lucy at nag-away sila habang walang nakapansin nang inangat-ngat na pala ni Ben ang lubid. Natahimik ang lahat nang marinig nilang tumutunog ang phone ni Doug sa loob ng enclosure at napagtanto nilang kung hindi ito sumasagot ay malamang patay na. At sa sandaling iyon ay naputol ni Ben ang lubid at sinugod si Aaron at kinagat ang binti nito. Agad siyang hinailan ni Nick palayo gamit ang buong lakas niya. At nang tangkaing tumakas ni Hannah ay hinaranggan ni Ben ang labasan kaya naalala ni Nick na hindi marunong lumangoy si Ben kaya sabay-sabay silang tumalon sa pool. Inalis ni Ben ang lubid at umungol sa gilid ng pool habang hindi sila masundan. Nagtulungan ang grupo para panatilihing nakalutang si Aaron at ginamit nila ang shirt ni Nick bilang tourniquet sa sugat nito at naisip nila na kung rabies ito ay kailangan dalhin sa ospital si Aaron ngunit hindi sila makaalis dahil nasa isang gilid si Ben at sa kabila naman ay bangin kaya sumigaw sila ng tulong ngunit walang nakarinig dahil nasa gitna ng gubat ang bahay. Biglang tumalon si Ben at nakarating sa kabilang gilid ng pool kaya nilapitan siya ni Nick at itinulak pababa sa bangin ngunit kumapit si Ben sa gilid at nakaakyat muli at hinablot si Nick hanggang mahulog ito at maduraj ang ulo sa mga bato at agad namatay. Pagkatapos ay umupo si Ben sa gilid ng pool at tumawa na lalong ikinagalit ni Kate na gustong sugurin ito ngunit pinigilan siya ni Hannah. Sa primate, muling tumalon si Ben para harangan ang labasan at umupo roon na parang naghihintay. Kaya dahil nag-aalala si Lucy kay Aaron ay nagpasya siyang lumabas ng pool para kumuha ng floaty at kahit nakatingin si Ben ay hindi ito gumalaw. Maingat na nailagay ni Lucy ang floaty sa tubig at napansin niya ang isang phone sa sahig kaya susubukan sana niyang kunin ngunit bigla itong tumunog at nag-freak out si Ben. Kaya para iligtas siya ay lumabas din si Kate sa pool at sumigaw para maaga ang atensyon nito at nang habulin siya ay tumalon siyang pabalik sa tubig. Nagamit ni Lucy ang pagkakataon para makuha ang phone at makatalon din bago siya maabot. Sinubukan nilang tumawag sa 911 ngunit sira ang screen kaya hindi magamit ang keypad at sa recent calls nila natawagan sina Brad at Drew para humingi ng tulong ngunit inakala ng mga ito na nagbibiro lang sila tungkol sa party. Biglang hinablat ni Ben ang buhok ni Hannah at laking gulat nila nang makita siyang nakasabit pala sa ilaw sa itaas ng pool. Nagpumiglas si Hannah hanggang mapunit ang buhok niya at mahulog siya sa tubig na duguan ang ulo. Sa gitna ng kaguluhan ay nahulog ang phone sa pool at nasira. Saka dinala ni Ben ang soundboard at pinindot ang mga button para sabihin na patay si Nick at paulit-ulit niyang sinabi ang salitang dead. Samantala, nasa isang offer event si Adam at pumipirma ng kopya ng libro nang makatanggap siya ng text na nag-positive sa rabies ang patay na mongoose. Nagtaka siya dahil walang rabies sa Hawaii at tiniyak ng scientist na uulitin nila ang test kung sakaling may contamination. Tinawagan niya si Lucy ngunit walang sumagot,
Habang sa pool ay nakatulog ang mga babae sa floaty hanggang magising sila sa tunog ng phone at mapansin na wala na si Ben. Dahan-dahan silang lumabas at pumasok sa bahay at nakita ni Lucy na naka-charge ang phone ni Nick, ngunit nang kukunin niya ito ay naapakan niya ang remote kaya bumukas ang TV at narinig nilang nagwawala si Ben sa itaas. Kaya nagtago sila sa closet, pumasok si Ben sa sala at nagsimulang manuntok at magbasag ng mga gamit at nang lumapit sa closet ay nilock ni Lucy ang pinto. Umamoy lang si Ben sandali bago basagin ang TV at dahil sa ingay ay may natamba silang gamit kaya narinig niya at sinimulang sirain ang kahoy ng closet hanggang makapasok at tumingin sa loob, ngunit hindi sila nakita at umalis. Pagkalipas ng ilang segundo ay lumabas si Lucy para kunin ang phone ni Nick, ngunit bigla niyang narinig sa soundboard ang salitang Lucy Bad at nang tumingala siya ay nakita si Ben sa kisame na agad tumalon sa kanya, napabitaw siya sa phone at sinimulan siyang bugbugin ni Ben. Sa primate, agad kumuha si Kate ng matigas na bagay at inihampas kay Ben para maalis ito kay Lucy. Saka sila tumakbo palabas at nilock ang pinto, ngunit patuloy itong dinagukan ni Ben at hinayla ang handle kaya hinawakan ni Kate mula sa kabila para hindi ito mabuksan. Ilang beses pa itong bumangga bago tumigil at umalis kaya binitawan ni Kate ang handle, ngunit bigla namang tumakbo si Ben at binasag ang salamin para makalabas. Tumakbo si Lucy pababa sa pool at sinundan siya ni Kate, ngunit hinablat ni Ben ang bukong-bukong niya at napabagsak siya. Nang marinig ni Lucy ang sigaw ay bumalik siya, ngunit huli na dahil dinudurog na ni Ben ang ulo ni Kate gamit ang bato kaya namatay ito. Sinubukan ni Lucy na tumakas, ngunit tumalon si Ben sa kanya at napasubsob siya. Dumating si Hannah at mabilis na inilagay ang laso sa leeg ni Ben at hinayla ito, ngunit hinawakan ni Ben ang lubid para hindi siya masakal at umungol ng malakas kaya nagkaroon ng pagkakataon ang dalawa na tumalon muli sa pool, sabay nilang hinayla ang lubid para maihulog siya sa tubig, ngunit hinatak ni Ben pabalik hanggang mabitawan nila ito. Samantala, sunod-sunod ang text ni Adam kay Lucy habang nasa meeting at dahil walang sagot ay nagpasya siyang umuwi kahit masira ang chance niya sa isang movie deal. At ilang sandali pa ay dumating sina Brad at Drew sa bahay at nadismaya nang walang party. Naghiwalay sila para maghanap at nakarating si Drew sa kwarto ni Lucy kung saan nakita niya ang phone na puno ng missed calls at hindi niya alam na nasa likod lang niya si Ben. Paglingon niya ay wala ito, ngunit bigla na lang lumitaw sa tabi niya habang umuungol. Pumalakpak si Ben at pumalakpak din si Drew habang sinasabing hindi niya ito sasaktan. Inilabas ni Drew ang susi at inalag para ma-distract ito, ngunit nang ihagis niya at sinabing kunin iyon ay agad siyang pinatumba ni Ben at inupuan. Pinigilan ni Ben ang mga braso niya at nang magalit si Drew at murahin siya ay ipinasok ni Ben ang mga daliri sa bibig niya at hinayla ng malakas hanggang mapunit ang panga niya. Sa kanya ito inilagay sa sariling mukha at gumawa ng tunog na parang ginagaya ang hindi maintindihang salita ni Drew habang unti-unti itong namatay sa pagdurugo. Sa balkonahe naman ay nakita ni Brad ang mga babae sa pool at tinawag si Drew, ngunit sinenyasan siya ng mga babae na tumahimik at tumawag ng 911. Hindi siya nakinig dahil nahulog sa tabi niya ang buto ng panga ni Drew at inakala niyang biro lang ito, ngunit nang mapagtanto niyang totoo ay nabitawan niya ito. Biglang lumitaw si Ben kaya nagtago siya sa likod ng mga gamit at kumuha ng pala para lumaban, habang sa ibaba ay naririnig ng mga babae ang kaguluhan at nakita nilang may kaong nahulog mula sa balkonahe. Sa primate, habang abala si Ben ay umalis si Hannah sa pool at umakyat kung saan nadatnan niyang pinapatay ni Ben si Brad gamit ang pala. At kahit may basag na salamin sa sahig ay tinakbo niya ito pabalik sa loob para kunin ang phone at susi ni Nick bago lumabas at sumakay sa kotse. Ngunit hindi umaandar dahil maling sasakyan pala ang napasukan niya at kay Drew yun. At nang tangkain niyang bumaba ay nakita niyang naghihintay si Ben na duguan kaya mabilis siyang naglock ng pinto at tumawag sa 911 ngunit hindi niya alam ang address at habang umiiyak ay nakiusap siyang i-track ang tawag. Ipinakita ni Ben na hawak niya ang susi ni Drew at pinipindot ang unlock kaya paulit-ulit siyang naglock. Tumingin si Ben sa bintana bilang pananakot bago pumunta sa likod at buksan ang trunk para pumasok. Sinubukan ni Hannah na lumabas ngunit hinayla siya pabalik at pinatay siya ni Ben sa loob ng kotse. Makalipas ang ilang minuto at hindi bumabalik si Hannah ay umalis si Lucy sa pool at nagpaalam kay Kate bago umakyat sa balkonahe at natapakan ng bubog, ngunit napigilan niyang mapasigaw. Nakita pa rin siya ni Ben at sasalakayin na sana, ngunit na-distract sa pagdating ng kotse ni Adam. Pumasok si Adam at kumatok sa pader para ipaalam ang presensya niya at sinundan siya ni Ben dahil hindi niya marinig ang sigaw nito, ngunit naririnig iyon ni Lucy. Pagpasok niya sa silid ay agad siyang sinugod at pinabagsak. Gumapang siya sa ilalim ng sofa, ngunit hinayla siya ni Ben at sinuntok-suntok habang si Adam ay kumakain at umaakyat sa itaas na walang naririnig. Biglang kumalma si Ben at hinawakan pa ang kamay ni Lucy bago ito baliin.
Kaya ipinasok ni Lucy ang hinlalaki niya sa sugat ng kagat ni Ben at nasaktan ito ng husto kaya naitulak niya palayo at gumapang muli sa ilalim ng sofa ngunit sinundan siya ni Ben at kinakamot. Pumasok si Aaron at inutusan si Ben na tumigil ngunit sinugod siya nito at kinamot ang likod niya. Habang hinahatak ni Lucy si Ben palayo ay nakita ni Adam sa kwarto ang bangkay ni Drew. Pinabagsak muli ni Ben si Lucy at susugurin si Aaron kaya hinagisan siya ni Lucy ng bote sa ulo, ngunit muling sinunggaban siya ni Ben at ipinasok ang mga daliri sa bibig niya para hilahin, hanggang sa hipa ni Adam ang whistle. Saglit na tumitig si Ben bago kagatin ang binti ni Adam kaya nagsuntukan at nagsipaan sila hanggang pabagsakin siya ni Ben at bugbugin, kaya kinuha ni Lucy ang pala at paulit-ulit na hinampes si Ben hanggang mabali ang pala. Sa primate, ginamit ni Ben ang pagkakataon para sampalin si Lucy at pabagsakin siya muli habang si Adam ay sumugod at pinabagsak si Ben at ilang beses na sinuntok. Ngunit nanaig pa rin si Ben at paulit-ulit na inihampas ang ulo ni Adam sa sahig. At nang huminto sandali si Ben para umungol sa harap ng mga babae ay kumuha si Adam ng bote at binasag iyon sa ulo nito bago niya ito sinaksak sa dibdib. Bumagsak si Ben at itinulak siya ni Adam palayo para maiakap ang mga anak. Ngunit biglang nagising muli si Ben at sinugod sila kaya nakita ito ni Lucy at itinulak ang pamilya niya palayo para siya lang ang tamaan at nang mahulog sila sa balkonahe ay nahawakan ni Adam ang kamay ni Lucy at nasagip siya sa tamang oras. Habang si Ben ay tuluyang nahulog at tumama sa sirang kahon sa ibaba na tumarak sa katawan niya at doon na siya tuluyang namatay, nagtulungan sina Adam at Aaron para maiakyat si Lucy habang sa wakas ay dumating ang mga pulis at dinala si Aaron sa ospital sakay ng ambulansya. Inamin ni Adam na hindi niya sana iniwan ang mga anak niya, at sa huli ay nagulat si Lucy nang marinig ang salitang Lucy bad ngunit isang pulis lang pala ang sumusubok sa soundboard, at dito nagtatapos ang kwento.